sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Onward rejoicing I tread life's way, higher I'm climbing each passing day. Hilltops of glory now rise in view, where all shall be made new. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Way down in Egypt mid burning sand, Moses has started for Canaan's land. Never turn backward, always ascend, onto the journey's end. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. Footsteps of Jesus before us lead. We tread life's journey, His warnings heed. Evil allurements cannot prevail. I'm on the upward trail. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand. Hilltops of glory land. I am thinking today of that beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glory
glorious day when His praise like the sea billows rolls. Will there be any stars in my crown when at evening the sun goeth down? When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when His face I behold, living gems at His feet to lay down. It would sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down? When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Magandang gabi mga kapatid. Tayo muli po ay magsisimula lang po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At ipagpapatuloy lang po natin yung numpisahan po natin nung Martes ng gabi tungkol po sa church benevolence. Ito pong usapin na ito, magiging maliwanag lang kung alam po natin kung ano pinag-uusapan natin. Ano po? Kasi ibang mga kapatiran, inahalo-halo po nila yung mga salita na para sa kanila ang benevolence ay evangelism. Hindi po gano'n. Ang evangelism ay iba sa benevolence at ang benevolence ay hindi evangelism. Ang evangelism, ito po ang pangangaral ng ebanghelyo para maligtas sa mga tao sa kanilang mga pagkakasala. Yun ang definition ng evangelism. Ang benevolence ay pagtulong sa pangangailangan. Yun po makikita nating definition ng benevolence sa Bagong Tipan. So hindi natin pinag-uusapan dito yung upuan o yung faucet sa loob ng church building. Hindi pagtulong yun. Yun po ay bahagi ng edification sapagkat tayo sumasamba, kailangan tayong umupo, kaya meron tayong upuan, kailangan tayong uminom, kaya merong faucet ng tubig. Pero hindi po benevolence yun. Yun po ay edification. Kapag pinaghalo-halo mo ang mga bagay nito, ito nagiging dahilan bakit yung ibang mga kapatid nalilito sila. Napakinggan po yung programa ng Angel Radio, pinahalo-halo sila. Nasabi nila, ang benevolence ay evangelism. Which is not the case kung babasahin natin ang Bagong Tipan. Doon po sa nakaraang pag-aaral po natin, naipakita po natin lahat ng pagkakataon na kung saan tumulong ang iglesia mula sa kanyang kabangyaman ay puro mang Kristiyano ang tinulungan. Wala tayong mababasa ni katiting na halimbawa o utos man o necessary inference na tinulungan ng iglesia ang mga hindi kapatid. Hindi natin pinag-uusapan dito yung pagtulong ng individual. Dahil ang maliwanag po sa pinag-aralan po natin noong nakarang Martes na ang individual ay may sariling pananalapi at hindi yung pag-aari ng iglesia. At ang iglesia ay may sariling pananalapi at hindi yung pag-aari ng individual. Alam po ninyo, sa larangan po ng relihiyon at politika, nawawala ng common sense yung tao. Alam po natin, kahit yung mga kapatid na naniniwala lang individual ay siya rin ng iglesia at ang iglesia rin individual, naniniwala sila, meron silang sariling pera. Huwag nila sabihin wala silang sariling pera. Meron na. Hindi mo makukuha yung pera na sa akin to kanya. Kasi paano kung sasabihin ng mga kapatid, kukunin namin ng pera mo sapagkat yan din na yung pera ng iglesia, papayag kaya yung kapatid na yon? Hindi, pera ko ito kamo. Kaya minsan sa kailang pagsusumikap na maipagtanggol ang isang bagay na mali, pupunta sila sa ganung extreme. Isasagutin po natin na siya mga kapatid. Pero kailangan mo natin i-define kung ano talaga ang tinuturo ng Bagong Tipan tungkol sa church benevolence. So ito yung pagtulong.
sa pangangailangan. Tingnan niyo bilang katunayan po na ang benevolence ay sa pangangailangan. Sa pangangailangan ng isang tao na may kaugnayan sa buhay niya. Halimbawa, pagkain, bahay, pananamit. Yan ang benevolence. Tingnan niyo sa unang pagkakataon ng benevolence doon sa Acts chapter 2. Ano po? Ano ba ang basihan ng pagtulong? Yung bang kailangan silang tulungan mo po? O painumin sila? Hindi. Ayon sa kanilang pangangailangan. So when there is no need, there is no benevolence. So yun po makikita natin sa Biblia. Kahit alam po ninyo, kahit yung mga kapatid na sinasabing sila conservative, hindi rin nila naintindihan yun. Na ang benevolence exists when there is a need. Basahin na sa Acts chapter 2. Sa verse 44 to verse 45, ito po ating mababasa. Sabi dito, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need. Ganyan. So ito sa pangangailangan. Ang context po nito, yung mga naging Kristiyano sa Pentecost, hindi sila taga Jerusalem. Yung iba yung taga-ibang bayan na pumunta lang doon to observe the Pentecost. So, siyempre, limitado lang kailang pag-stay sa Jerusalem. Pero dahil sila naging mga Kristiyano, tumagal lang kailang stay. So, nagkaroon sila ng need, pangangailangan. Naubos na yung pera nila, hindi ba? Kaya yung mga taga-Jerusalem, yung may mga extra pag-aari, yung pinagbili nilang pag-aari nila para matulungan ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Dito rin po sa Acts chapter 4, verse 32-35. Tingnan nyo, ha? Dito po sa verse 34. Now, nor was there anyone among them who lacked. For all who were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each one as anyone had need. Ganyan. Bakit napapasok yung upuan dito? At yung tubig sa faucet? Hindi benevolence yun. Yung benevolence yun, meron silang pangangailangan na hindi nila kayang tugunan sa kailang normal na kaparaanan. Kaya tinutulungan sila ng iglesia. At lahat po ng nakita natin, nabasa natin noong nakarang Tuesday, ay puro mga kapatid ang tinulungan ng iglesia. Meron ba kayong mababasang tinulungan ng iglesia na di kapatid? Hindi natin pinag-uusapan yung tinutulungan ng individual. Kasi mapapatunayan natin lahat ng mga talata na mga nagtuturong mga kapatid na ang iglesia ay maaaring tumulong sa mga nangangailangang hindi kapatid. Puro individual ang mga tinutukoy nila, hindi iglesia. At kung isusulong nila yan, mapapahiya sila. Lalo sa Matthew chapter 5, may sinasabi doon kung ang isang tayo nang hihiram kanya. Pwede bang ipahiram ng iglesia ang kanyang pananalapi kung yun tumutukoy sa iglesia? Kaya makikita po ninyo, ma-expose po natin ang pagkakamali ng mga kapatid na yan with all objectivity. Yan sila pagtatawanan, hindi natin sila insultahin, kailangan natin patunayan sa banal na kasulatan. Ganun din dapat nilang gawin. Doon po sa Acts chapter 2, 44-45, sino tinulungan? Mga sumasampalataya. Sa Acts chapter 4, 32-35, sino tinulungan? Mga kapatid na sumasampalataya. Doon sa Acts chapter 6, 1-4, mga babaeng balo ng mga Kristiyano. Doon sa Acts chapter 11, verse 27 to verse 30, yung mga kapatid sa Judea. Doon sa Romans chapter 15, 25 to verse 27, yung mga dukang kapatid sa Jerusalem. Ngayon din po sa 1 Corinthians 16, 1 and 2, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 8 at verse 14, mga dukang kapatid sa Jerusalem. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 1 at verse 2, mga dukang kapatid sa Jerusalem. At sa 1 Timothy chapter 5, verse 16, ito yung mga tunay na babaeng baon ng mga Kristiyano. So lahat yung mga Kristiyano. So bakit wala tayong mababasa kahit isa na iglesia ay tumulong sa mga nangangailangan hindi kapatid? Yun lang ang po issue dito eh. Magpakita lang sila ng talata ng iglesia mula sa kanyang pananalapi ay tumulong sa hindi Kristiyano. Tapos ng usapan, di ba? Kaso lahat po ay makikita natin
ang tinulungan ng iglesia mula sa kabangyaman ay mga kapatid na nangangailangan. Yun po makikita kasi natin. So, ang scriptural church benevolence, may pattern po yan. Lahat po ng mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon ay may pattern. Walang pagkakaiba doon sa pag-uutos ng Diyos kay Moises na siya gawin niya po yung tabernakulo ayon sa pattern na ipinakita ng Diyos sa kanya sa bundok. Di ba nagtagal si Moises sa bundok? At nagipag-usap siya sa Diyos. At nang si bumaba, ang mga Israelite gawa ng golden calf at sinasamba nila. Isang gintong guya na sinasamba nila. At ito'y nagalit ng Diyos, nagalit si Moises. So pagdating po sa church benevolence, lahat ng alimbawa na iglesia tumutulong mula sa kanyang kabangyaman ay mga nangangailangang mga kapatid. So all cases of church helping is with needy saints. Yun lang mababasa natin kasi. Kung sasabihin natin, hindi naman kasi hindi natin mababasa ang pinagbabawal ng Diyos ang iglesia na tumulong sa dik. Hindi nga natin nababasa yun. Pero dahil is specific na tinutulungan ng iglesia yung mga kapatid, that's very specific. Yan po yung specific authority, excluded na hindi Kristiyano. Kasi kung gano'n ang ating pangatwiran, bakit pwede tayong gumamit ng panugtog sa pagsamba? Tama yung Christian Church. Di ba? Bakit? Dahil sabi na wala namang sinasayang bawal gumamit ng panugtog sa pagsamba. Tignan niyo yung inconsistency ng kanilang argument. Di ba? At ang church benevolence, tulad po ng ating nasabi na, church benevolence only when there is need, ayon sa pangangailangan. Kaya nga po yung practice natin, unfortunately, na puro pareho yung binibigay na halaga, that's unscriptural. Ayon sa kailang pangangailangan, yun ang mababasa natin. So hindi pwedeng pantay-pantay yan. Paano kung yung 5 pamilya may ilang anak? Katulad lang bang pangangailangan sa pamilyang isa lang yung anak? Hindi. So kailangan tingnan natin yung specificong pangangailangan ng bawat isa, bawat Kristiyano kung mayroong pangangailangan. At ito makita natin, dahil po yung tinulungan ng iglesia yung mga Kristiyano, it means benevolence is not for evangelism. Dahil opposite po yan, we do not evangelize Christians. Kristiyano na yun eh. Who do we evangelize? Non-Christian. Kung talagang ang evangelism is for non-Christians, siyempre, common sense. Bakit pa natin iaaralan ng ibang mga Kristiyano magpabautismo? Nabautismo na sila. So, sino ang aaralan mo? Hindi kapatid. So, benevolence is not evangelism. Hindi tayo tumutulong para maging Kristiyano yung tinutulungan natin. Kung ang pwede tumulong ang iglesia mula sa kanyang kabangyaman upang tulungan niya hindi kapatid. Hindi. Lahat ng tinulungan ay mga Kristiyano. So, benevolence is not for evangelism. Maliwanag po yun. Kaya dito makikita nyo, ano ba yung sinasabi ng mga Indiano? Hindi nakalimutan ko na. Yung halo-halo. Inahalo-halo nila eh. Kaya nagkakaroon ng kalituhan. Kaya dahil hindi natin nahaluhin. Titignan lang po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit tayo naniniwala that church benevolence is limited? Limited church benevolence. Doon sa mga ibang kapatid, it's general church benevolence. Kahit sino pwede tulungan. Hindi tinuturo ng Biblia yun. It's limited church benevolence. Dito natin makikita yung kanilang inconsistency. Pagdating po sa babaeng balo, may tinatawag lang tunay na babaeng balo. Widows indeed. Yan lamang ang dapat tulungan ng iglesia sa regular na paraan. Yung pinag-uusapan po natin sa kaso ng mga babaeng balo, ito lamang po ang kaso ng evangelism na ito continuous. Dahil wala nang aasahan ng mga kapatid na ito. Kaya sila yung maasa sa iglesia. Sa 1 Timothy chapter 5, dito po sa verse 3, honor widows who are really widows. Alam po ba niyo salitang honor? Hindi lang po ibig sabihin niya na respeto. It means financial support. Kung titignan natin,
support financially widows who are really widows. But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents. For this is good and acceptable before God. Ibig sabihin, kung may yung isang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, sila munang tutulong. Dahil ito nararapat sa paningin ng Diyos. Siyempre, ang nito, assumption ay Kristiyano ang kanyang mga anak, apo at anak. Tutulungan muna na yung babaeng balo sapagkat mabuti sa harapan ng Diyos. Pero may tunay na babaeng balo. Sino yun? Now, she was really a widow and left alone. So, yung mga babaeng balo na wala nang maaasahan dahil nag-iisa sila. Sabi rito. Tuloy po natin. Trust in God and continues in supplications and prayers night and day. But she who lives in pleasure is dead while she lives, and these things command that they may be blameless. Kanya. Sa verse 9, do not let a widow under 60 years old, so kung 59 years old ka, hindi ka qualified. 60 years old, senior citizen. Taken into the number, ito po yung mga regular na tinutulungan. And not unless she has been the wife of one man, well reported for good works, if she has brought up children, if she has allowed strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, if she has diligently followed every good work. Yun lang ang pwedeng tulungan na babaeng balo. So it's limited to the widows indeed. Paano yung mga batang babaeng balo? Hindi sila pwede, kanya. Verse 11. But refuse the younger widows. Taglihan mo yung mga batang babaeng balo, kanya. So, sino lang pwedeng tulungan babaeng balo ng iglesia? Ito yung qualified doon sa binasa natin. Sa verse 9 hanggang verse 10. Kung wala sila doon, hindi sila pwedeng tulungan ng regular ng local church. Kami po, meron po babaeng balo, patay na po siya ngayon. Tinulungan ng Angeles regularly dahil wala siyang maasahan. Yung mga anak niya, hindi mga Kristiyano. Yung mga apo niya, hindi rin. So, nag-iisa siya. So, tinulungan ng iglesia. She was qualified. So, yun ang sinasabi dito. Yung limited, di ba? Limited. Church is limited as far as widows are concerned. Widows indeed. Kung younger widows, they are to be refused. Hindi pwedeng tulungan ng iglesia regularly katulad ng mga babaeng balo. Anong tawag mo doon? That's limited church benevolence. Kaya dito po yung problema ng argument nila. Sinasabi sa James chapter 1, ito raw po ay patungkol sa ang iglesia raw po ay obligasyon niya na tulungan yung mga babaeng balo na hindi mga Kristiyano. Tignan natin ang kailang inconsistency. Naglalaban yung mga talata nila. Basahin natin. Tandaan natin, yung tunay na babaeng balo, mayroong qualifications. Pag hindi mo nakamtan yung qualifications, hindi ka pwedeng tulungan, di ba? Hindi ka pwedeng tulungan regularly. Dahil babaeng balo yan, wala lang asahan. So, yun po ang tayong pagkakataon sa New Testament na ito tutulungan regularly. Pag hindi ka qualified, hindi ka tutulungan. Anong tawag mo doon? That's limited church benevolence, di ba? Sabi sa James chapter 1, verse 27, pure and undefiled religion is before God and the Father is this, to visit the orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Sino man tutulong dito? Obviously, the context ay individual. Sabi niya, oneself. Hindi iglesia yan. Kung ito'y pwedeng tulong ng iglesia, anong qualifications ng babaeng balo na hindi Kristiyano? Bakit yung babaeng balong tunay na babaeng balo may qualifications? Tapos itong babaeng balo di Kristiyano, walang qualification. Agrabyado yung mga Kristiyano, di ba? Nilalabanan niya. Bakit pa mayroong qualifications yung tunay na babaeng balong Kristiyano para tulungan siya? Tapos tutulungan ng iglesia yung mga babaeng balong hindi Kristiyano na walang qualifications. Kaya hindi niyo mapapatunayan yan. Harap kayo sa pag-uusap, hindi niyo mapapatunayan yan. So, may limited talaga yung church benevolence. It's not general. Hindi bawat tao may maaaring tulungan ng iglesia. Sa mga Kristiyano, limited na nga. Tingnan nyo, patutunayan natin limited yan.
Hindi pwedeng tulungan ng iglesia yung tamad ng Kristiyano. Limited na yan. Hindi pwedeng tulungan ng local church yung mga tamad na mga Kristiyano. Lazy Christian. Yung hindi nagtatrabaho. Siyempre, kung hindi ka nagtatrabaho, magkakaroon ka ng pangangailangan. Hindi ka nagtatrabaho eh. Pero hindi ka pwedeng tulungan ng iglesia. Hindi nga pwedeng makipag-fellowship ang local sa mga tamad na mga Kristiyano. Ang dahil ang katamaran ng kasalanan sa Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, "For even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, sabi sa atin, neither shall he eat." Kung ayaw magtrabaho, huwag kang kumain. So, paano tutulungan ng iglesia yun? Nasabi ni Pablo, kung ayaw magtrabaho, huwag kang kumain. So, hindi siya pwedeng tulungan ng iglesia, di ba? Kahit Kristiyano pa siya. Bakit? Hindi siya tapat. He is lazy. Hindi siya nagtatrabaho. Limited, di ba? Pangalawa, yung di tapat na Kristiyano, unfaithful Christian, pwede bang tulungan ng iglesia yan? Sa pagkabangyaman niya? Kahit nga individual, hindi mo tutulungan yung hindi tapat eh. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. "But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which you received from us." Sabi niya, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which you received from us. So, hindi tapat. Hindi ka nga pwede makisama sa kanila eh. Hindi ka siya pwedeng tulungan. Hindi pwedeng tulungan yung iglesia hindi tapat. Hindi rin pwedeng tulungan ng iglesia yung false teachers. Ngalimbawa, bulang tagapagturo. Kristiyano yan, pero nagtuturo ng mali. Hindi pwedeng tulungan yan ng iglesia. Hindi mo nga pwedeng kasamahan yan eh. Pinaihiwalay nga sila eh. Tapos tutulungan ng iglesia. Romans chapter 16, verse 17. "Now I urge you, brethren, note those," o sa King James, mark those, kanya, "who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learn, and avoid them." Tapos paano mo tutulungan yun? Pinaiiwas ka nga eh. So, titignan ninyo, church benevolence is limited. Kahit mismo sa mga Kristiyano. Hindi mo pwedeng tulungan ng iglesia in a regular fashion. Yun lamang po ang pagkakataon na pwedeng tulungan ng iglesia regularly ang isang Kristiyano. Hindi rin pwedeng tulungan ng mga tamad na Kristiyano. Hindi pwedeng tulungan yung mga hindi tapat na Kristiyano. Hindi pwedeng tulungan yung false teachers. Tapos sasabihin natin, pwedeng tulungan yung hindi Kristiyano. Limited sa mga Kristiyano, limited na yung pagtulong. Hindi ba? Isipin lang po natin mabuti. So, pag pinag-uusapan natin ng church benevolence, ito'y need, pangangailangan. Yung pong nababasa, napakinggan ko kasi, sabi nila, kung ganun kanya, pagka pumasok ang hindi Kristiyano, huwag natin paupuin, kanya na. Kasi yung upuan, binayaran ng iglesia sa pera niya yan. Patayin din natin yung aircon, kanya, pag pumasok yung hindi Kristiyano. Bakit? Sapagkat yung aircon na yan, binili sa pera ng iglesia, kanya. Huwag din natin silang painumin, kanya. Bakit? Dahil yan ay galing sa pera ng iglesia. Ang advice ko sa kanila, huwag na lang sila mag-imbita ng di Kristiyano. Hindi pa nila paupuin eh. Yun po yung misunderstanding kung anong ibig sabihin ng pangangailangan. At saka yung pong sa loob po ng church building, hindi po yung benevolence. Pag sumasamba tayo, that's edification. Kaya pinaghalo-halo nila eh. Kaya nagkakaroon tuloy ng sila mismo nalilito. Pinipilit nilang patunayan yung kailang paniniwala na ang iglesia mula sa kanyang kabangtipan ay pwedeng tumulong sa nangangailangan di Kristiyano. Ano klaseng pangangailangan na binabanggit sa Biblia na ang iglesia ay tumulong sa mga kapatid? Dahil wala man tayong mababasa ang iglesia tumulong sa di kapatid na nangangailangan. So, ano klaseng pangangailangan? What kind of need? Number 1, famine. Taggutom.
Alam po ba yung ibig sabihin ng famine, taggutom? Pagka nagkaroon nawalan po ng pagkakataon ng mga tao na sila po ay magtanim para magkaroon ng pagkain o mag-alaga ng mga hayop para magkaroon sila ng pagkain. So, pagka taggutom, nawawala lahat ng pagkakataon na yan, namamatay mga halaman, namamatay mga hayop. So, wala silang kakainin. So, yun po ay pangangailangan na may kaugnayan sa buhay. Yun po makikita natin dito, mga kapatid. Ito yung pangangailangan. When you say need, it is something that is essential para mabuhay ka. That's a need. Tignan niyo yung difference. You need a house to live. Pero pagka gusto mo magkaroon ng malaking bahay, hindi po pangangailangan, that's a want. Yan ang gusto mo. Pero pagka pangangailangan, kahit ng pangklaseng bahay, matitirhan mo, that's a need. Ang alam pangangailangan, damit, that's a need. Kung mayaman ka, bibili ka ng branded, that's a want. Hindi mo naman kailangan yung branded para mabuhay ka, di ba? Kailangan mo lang damit. Pagka ikaw ay nangangailangan ng pagkain to survive, di ba? Those are needs. Those are not wants. Ang sinasabi ng Biblia, as anyone had need. Kanya. Need. Ito po yung pangangailangan para mabuhay ka. So, na-hospital ka, that's a need. Wala kang pambayad sa hospital, that's a need. Doon po sa Biblia, ang isang particular na halimbawa ay taggutom, ay famine. Pag sinabing famine, ito ay malawak na taggutom. Hindi naman ibig sabihin lahat ng mga tao ay maapektuhan, pero marami ay maapektuhan. Bilang halimbawa po, once upon a time, few years ago, o decades ago, nagkaroon po ng isang El Nino phenomenon sa Pilipinas. For the first time, dito ay nagkaroon ng malawakang pagkasira ng mga tanim. So, nagkaroon ng pangangailangan. Yun ay tanim. Pero pasinin natin, may mga lugar na hindi directly affected ng El Nino. Yung mga lugar na wala nagtatanim. Maaari sila indirectly affected, pero sino yung directly affected? Yung nagtatanim. They were directly affected. Dahil namatay ang kailang tanim because of El Nino. Yun ay taggutom. So, kailangan silang tulungan. Dito sa Acts chapter 11, babasahin ko lang po sa ating wika. Ano po? Gawa chapter 11, verse 28. Isa sa kanila ang pangalan ni Agabo, ang tumayo at pinaalam sa pamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanglibutan. At ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. So ito yung malawakang taggutom of famine. So pag famine, yun ay kawalan ng pagkain. Kasi namatay yung source nila ng pagkain. Namatay yung mga halaman, namatay siguro yung mga hayop. So wala silang source ng pagkain. Kaya yun ay famine. So yun ay isang pangangailangan. There was a famine. So kailangan tulungan ng mga kapatid sa Antioch, yung Judea, by necessary inference, ay matindi ang effect ng famine sa Judea kaysa sa Antioch. Anong ginawa ng mga kapatid? At ang mga lagad, ayon sa kakayahan ng bawat isa, ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. At kailang ginawa ito at pinadala nila sa matatanda sa pamagitan ng mga kamay ni Bernabe at Saulo. So naging messenger si Pablo at si Bernabe at ito'y binigay nila sa mga kamay ng mga matatanda sa bawat iglesia sa Judea. So ito si famine. Talaga yun ay matinding pangangailangan. Poverty o kahirapan, ganun din. Kumisa lang kahirapan ay napakatindi na ikaw ay nagkakaroon ng kakulangan sa iyong mga pangangailangan. Diba? Kaya nga pag sinabing poverty line, ito yung yun ang pagkakataon ng isang tao ay hindi sapat ang kanyang kinikita para mabuhay siya. Yun po makikita natin.
That's a need, poverty, o kahirapan. Marami, ang Pilipinas po may mga lugar na mahirap. Halimbawa, Samar, Leyte, Samar and Leyte, especially Samar, mahirap na mga lugar yan. Sa Mindanao, meron din. Sa Luzon, meron din. Mga lugar na may mga matinding kahirapan. Pero dito sa Bagong Tipan, yung mga taga-Jerusalem ay nagkaroon sila matinding kahirapan. Parang bumaliktad yung panahon. Once upon a time, sa Acts chapter 2 and Acts chapter 4, yung mga taga-Jerusalem ang tumutulong sa mga kapatid na nangangailangan, na hindi taga-Israel. Several decades later, sila naman ang nangangailangan. So sila tinulungan. So sila nagkaroon ng poverty o kahirapan. So ang isang kapatid ay ginagawa niya, makakaya niya, pero naihirapan siya, pwede siyang tulungan. Temporarily, mga kapatid. Hanggang sa maipsan niya ang kanyang pangangailangan, kung nakakita siya ng trabaho, so tapos na yung tulong doon, di ba? Yun po sa Romans chapter 15. Sinong tinulungan ng Macedonia at Achaia? Yung mga churches sa Macedonia at sa Achaia. Yung Corinth ay bahagi ng probinsya ng Achaia. Yung dalawang probinsya na yan, sa Macedonia at Achaia, yung mga churches doon ay tumulong kanino? Ito pinadala sa kamay ni Pablo at ang mga representatives ng mga churches na yon. Sa Romans chapter 15 verse 26, sapagkat minabuti ng Macedonia na Achaia, nagawa ng isang ambagang laan sa mga duka sa mga banal na nasa Jerusalem. Sino? Duka ng mga kapatid o duka ng mga banal na nasa Jerusalem. Napaka-specific po, no? Hindi na natin kailangan sabihin ng Panginoon kay Pablo, ang dapat lang tulungan ay yung mga duka. Huwag niyong tulungan yung mga duka. Hindi na kailangan sabihin because it's already specified. So itong mga ibang kapatid, hindi na lang intindihan ng specific authority at generic authority. But when it is specified, others of the same kind are excluded. Pag sinabing dukang mga banal, yung ibang uri ng tao, dalawa lang pong uri ng tao sa harapan ng Diyos, Kristiyano, di Kristiyano. When Christians are specified, automatically non-Christians are excluded. Di ba? Katulad when you argue sing is specified, therefore instrumental music is excluded. Di na kailangan sa bawal gumamit ng panugtog. Naintindihan nila sa panugtog yun. Yung may ibang kapatid, hindi na naintindihan sa benevolence. Sino bang tinulungan? Yung mga dukang banal sa Jerusalem. So ano yun? Duka o poverty. Nagkaroon sila ng pangangailangan dahil sa kanilang kahirapan. Physical needs in general. Mga pangangailangan physical. Katulad po sa Acts chapter 2 and Acts chapter 4. Doon sa binasa natin kanina, doon sa Acts chapter 2, sa ipinamahagi sa bawat sumasampalataya ayon sa kanilang mga pangangailangan. Basahin po natin ulit. Para naman maging maliwanag po sa atin. Dito po sa verse 44, verse 45. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa according to their need. So, siyempre, ito yung mga turista. Hindi man sila taga-Israel. Galing sila sa bawat bansa sa ilalim lang. Ito yung mga Hudyo. So, turista lang sila. Pag kayo turista, you have a limited stay. Hindi ka magdadala ng buong maraming salapi. Ayon lang sa yung haba na ngayong pag-stay sa isang lugar. So, ito po yung mga Hudyo galing sa bawat bansa sa ilalim ng langit. They plan a limited stay. Yun ang kailang ginawa. Pero dahil naging Kristiyano sila at kailangan silang turuan ng mga apostol sa pananampalataya, kaya sila nagtagal.
At naubos na ang kailang mga pananalapi. Kaya nagkaroon sila ng pangangailangan. Physical needs. Pagkain. Bahay kung nasira. Damit. Yun ang makikita natin na pwedeng na nasa category ng benevolence. Ba, Kristiyano ka, gusto mo magpalaki ng bahay, hindi benevolence yun. Problema mo yun. Hindi naman tayo pinutusan ng Diyos na gawa ng malaking bahay. Gusto mo yun, so bahala ka sa buhay mo. Huwag ka pumunta sa iglesia, alam mo, meron akong pangangailangan. Bakit? Gusto ko sanang lalo pang palaki ng bahay ko. That's not a need. That's a want. Hindi po yan under sa church benevolence. Meron kang kotse. Meron kang SUV. Ngayon, nakakita ka na mas bago. Maghihingi ka ng tulong sa mga churches. Kamo, baka kapatid, kailangan ko ng brand yung SUV. That's not a need. That's a want. Pwede pa naman sa sakyan mo eh. Bakit ka hihingi ng bago sa sakyan? Nagkakasala ka pag gano'n. Tandaan po niya yan. Pag sumusobra na ang pagnanasa mo na that's covetousness. Di ba? Yun po yung pagsamba sa Diyos na ayon sa kay Pablo. So yun, need. Dito pa yung pag-iibsan ng pangangailangan. Hindi ng want. Yun ang makikita po natin. Sana maliwanag yan. So pag sinabing what kind of need, famine, poverty, or general physical needs, hindi natin pinag-usapan yung upuan sa church building, o yung tubig sa church building, o yung air condition sa church building. Hindi pa kailangan yun eh. Yun po yung inilagay lang doon para maging komportable tayo sa ating pagsamba. Actually, those are wants. Kung tutusin. Pwede naman tayo sumamba na walang aircon, di ba? Pwede tayo sumamba na walang upuan. Pwede tayong tumayo. Pero minabuti, those are expediencies. So hindi yun under sa benevolence. Naalala ko po yung proposition ng nakatalastasan ko noon. Sabi niya, patutunayan ko kanya na iglesia ay maaaring tumulong sa mga kapatid. Sabi, isa hindi kapatid kanya. At ang mga pag-aari, ang local church ayon sa kanyang pananaw at ang kanyang mga pag-aari ay maaaring itulong kanya sa mga nangailangan di kapatid. So, kailangan yung pag-aari, church building, upuan, o air condition. So, sabi nila kung sa mga kapatid lang, hindi sila kasama sa air condition, etc. Hindi yan under sa benevolence. Yun ay under sa edification. Yun. Bakit natin pinaghahalo-halo hindi na magkakasama? What kind of need? Needs which a brother or a sister in Christ can no longer meet with normal means. Ibig sabihin, hindi na niya kayang maibsan ang kanyang pangangailangan sa kanyang normal na paraan. In other words, ikay nagtatrabaho para meron kang makain, para meron kang matirhan, para meron kang damit sa iyong katawan. Kung minsan nangyayari kayo nagkasakit, kayo na ospital, naubos na ang iyong pera, doon ang pagkakataon na pwede kang tulungan ng iglesia kung Kristiyano ka. So, ibig sabihin, kahit na na-hospital ka pa, kung meron ka pang pera, hindi ka pwedeng tulungan ng iglesia. Wala ka pa rin pangangailangan. Hindi lahat na ng hospital ay nangangailangan. Paano kung mayaman ka? Hindi mo kailangan yan. Wala ka naman pangangailangan. Kung kaya mong mabayaran yung bill mo sa hospital sa iyong sariling pananalapi, hindi ka dapat tulungan ng iglesia, di ba? Kasi hindi na pangangailangan yun. Kaya mo kasing tugunan. Pero may pagkakataon na hindi na kayang tugunan ng isang kapatid ng kanyang pangangailangan. Doon siya kaya pwedeng basta hindi siya nag-abusado, hindi niya na-restore yung pera niya, kundi talagang nagkailangan lang siya dahil sa matinding pangangailangan. Yun ang pagkakataon na pwedeng tulungan siya ng iglesia sa kanyang pananalapi. So, dapat paliwanag sa atin sa Biblia, anong klaseng pangangailangan ang pwedeng tulungan ng iglesia sa kanyang mga nangangailangang mga miyembro o mga Kristiyano. Doon, in general,
Ito yung mga pangangailangan na hindi na kayang tugunan ng isang kapatid ayon sa kanyang normal na paraan. Yun ang subject for benevolence. Halimbawa, nasira ang yung taniman. That's a need. Pangangailangan niya kasi doon mo kinukuha yung pera mo na ginagamit para sa iyong pangangailangan. So nawala yung parana dahil sa matinding bagyo na dumapo sa lugar mo, dumapa lahat ng palay mo, hindi mo na magagamit. Then there's a need. Yun po yung pangangailangan. Pwede maabuso yan. Na sobra-sobrang pagbibigay na lumalampas na sa pangangailangan. Isipin din natin yun kung hindi tayo nagkakasala. Na kailangan tugunan natin ayon sa pangangailangan. Kami mo, very strict kami dyan sa kongregasyon. Kailangan malaman namin kung talaga merong pangangailangan. Yun po makita natin. So ito'y pangangailangan na hindi na kayang tuparin o tubtin o maibsan ng isang kapatid dahil sa nagkulang na siya sa kanyang kaparanan. Clearly, hindi yung nilostay yung pera mo tapos gusto mong patulong. Hindi pwedeng tulungan nyo. Abusado yun, di ba? Nag-aabuso siya. So, paano mo tutulungan? Ngayon, ito yung point. If the church is limited to helping even the needy saints, why should it help needy non-saints? Isipin nyo, once upon a time, si Brother Pablo Aki, ay mayroong kapatid. Sila yung sumasamba sa isang kongregasyon sa Balibago. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng church. They're Church of Christ. Noong 1970s, 1972, nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa buong Central Luzon. So nagkaroon ngayon ng pagtulong yung mga Churches of Christ. Itong particular na Church of Christ nito ay hindi conservative ang kanyang pananaw. So sila gawa ng programa na tutulungan nila yung mga nangangailangang hindi kapatid na apektado ng baha. Kaya si Brother Aki, meron siyang kapatid na nangangailangan. So sinubukan nilang humingi. Doon sa pondo na yun. Tinanggihan sila eh. Kaya umalis sila doon. Tinanggihan sila eh. Bakit na importante pa ba yung hindi Kristiyano, siya'y Kristiyano na nangangailangan? Kaya punto po rito, kung ang iglesia is limited to helping even the needy saints, limitado ang pagtulong ng iglesia kahit sa mga nangangailangang kapatid, bakit niya kailangan tulungan ng mga nangangailangan hindi kapatid? Samantalang limitado ang sinasabi ng Bagong Tipan sa pagtulong kahit sa nangangailangang kapatid. Common sense. Kung ibabalik natin yan sa pamilya ng tao, sino bang tutulungan mo? Yung mga anak mo o anak ng kapitbahay mo? Kung ginagawa mo na tinutulungan mo yung ginagawa mo responsibilidad mo sa iyong mga anak, at tapos kaya hindi mo na matutulungan yung anak ng kapitbahay mo, ikaw ba'y nagiging maramot? Hindi, ginagawa mo lang ang tungkulan mo. Na kapag tulungan mo yung anak ng kapitbahay mo at pinabayaan mo sarili mong anak, nagkakasalang sa Diyos. Kaya, babalik natin sa necessary inference. If the church is limited to helping even needy saints, why should it help needy non-saints? Where is justice? Mas mahalaga pa ba hindi Kristiyano sa Kristiyano? Mas mahalaga pa ba yung anak ng kapitbahay mo sa iyong sariling anak? Naintindihan nila yon sa pamilya eh. Pero pagdating sa church, hindi nila naintindihan. Hindi kanya maramot kayo. Hindi kami maramot. Sinusunod lang namin na sinasabi ng banal na salita. Karamutan ba yun? Hindi, di ba? Sumusunod ka lang eh. So, where's the book? Chapter and verse.
for church helping needy nonsense. Para matapos itong usapin na to, magpakalam you produce sa verse. A book, chapter, and verse. Tapos na. Yun lang naman ang pinag-uusapan eh. Meron ba kayong book, chapter, and verse? That the church, hindi natin pinag-uusapan yung individual. Magkaiba yan eh. Yung sa susunod nating pag-aaral, pakikita natin that the individual is not the church. And the church is not the individual. Pagtutunayan natin yan. May pagkakaibang individual sa iglesia at ang iglesia may pagkakaiba sa individual. There are individual responsibilities that only the individual is obligated, and there are church responsibilities that only the church is obligated. Yun ang patutunayan natin sa darating nating pag-aaral. Ngayon, punta tayo sa ibang bagay. Hearing and hearing by the word of God, Romans chapter 10 verse 11 equals faith. Di ba? Kung walang talata, hindi yan pananampalataya. Yun ay kasalanan. Ang pananampalataya ay nagagaling sa salita ng Diyos. Kung wala tayong mababasa sa Biblia, hindi pananampalataya na yung tinatawag na kasalanan. That's a sin. Bakit? Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, bagamat ang application po nito ay may kaunayan sa mga itinatanyag na mga ngaral ng mga kapatid sa Korinto. Pero applicable din ito sa ibang bagay. Dahil ito ay generic principle. Basahin natin. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili kay Apollos para sa inyo. Upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Bakit nagkakaroon na ng pagmamataas? Dahil ako kay Pablo, ako kay Sipas, etc. So matuto tayong huwag lumampas sa nakasulat. Pag wala sa Biblia, kasalanan yan. Kaya nga kung wala tayong mababasa na iglesia ay tumulong sa nangangailangan di kapatid, hindi pa nanampalataya yun. Wala kang mababasa eh. Direct command or statement, approved apostolic example or necessary inference, wala kang mababasa, that's not faith, that's sin. Kasalanan po yan. Katulad ng gagamit tayo ng panugtog sa pagsamba, that is sin. Wala tayong mababasang talata na inuutosan tayo or authorized to use instrumental music in worship. Hindi mahalagang wala tayong mababasang bawal eh. Kung lalagay lang ang bawal dyan, dahil hindi yan kapal ng Biblia. Ini-specified ng Diyos umawit. So yung hindi awit, hindi kasama yan. Simple na, di ba? Kaya, apply po natin sa church benevolence. Church benevolence to needy non-saints, no book, chapter, and verse. So that's not according to faith. Walang scripture, that is sin. What is not of faith is sin. So Romans 14 verse 23, di ba? Hindi po tayo nanginsulto. Sinasabi lang natin yung totoo. Yun lang po makikita natin sa banal na kasulatan. Di ba? A parallel. Para maging maliwanag sa atin. Sa larangan ng kaligtasan, in the manner of salvation, all cases of those who are saved, believed, and were baptized. Lahat po ng halimbawa ng mga naligtas ay sumampalataya at nabautismohan. There's no case of one who believed only. Yung sumampalataya ligtas na wala. So salvation by faith only is unscriptural dahil wala tayong mababasa. Ngayon, pagdating sa church benevolence, ganun din. All cases of church benevolence wherewith needy saints. Ang pagtulong lahat po ng halimbawa ng pagtulong ng church galing sa kanyang kabangyaman ay sa mga nangangailang kapatid. Wala. No case of a local church helping needy non-saints. So, church benevolence to needy non-saints is unscriptural. Wala tayong mababasa. So, di ba parallel po yun, mga kapatid? So, individual church benevolence, iba yun.
Ito'y galing sa payaran ng iglesia. Ipapaliwanag po natin yan later on na yung individual, hindi ang iglesia. May obligasyon ng individual na hindi obligasyon ng iglesia. At mayroong obligasyon ng iglesia na hindi obligasyon ng individual. For instance, hindi ka pwede mag-Lord's Supper mag-isa. Yun ay obligasyon ng iglesia. Kailangan pag nagkakatipong kayo, ang individual nag-aasawa, pwede mo mag-asawa ng iglesia. So makikita may pagkakaiba. Hindi sila pareho. Sabi nga na siya, kapatid, ang baka ay kasama ng kawan ng baka. Pero yung baka, hindi yung siya kawan ng baka. At ang kawan ng baka, hindi yung isang nag-iisang baka. So may pagkakaiba, di ba? Kaya yun po susunod natin. Pagdating sa individual church benevolence, hindi nagkaroon ng limitasyon ng Diyos. Pwede niyang tulungan ng lahat ng mga tao. Kung meron siyang pagkakataon, ibig sabihin ng lahat ng tao, kahit sino, Kristiyano man o hindi, kung ito'y galing sa kanyang sariling pananalapi. Dito po sa Galacia. At siyempre, ito ipapaniwalag po natin ng mas malalim sa mga susunod na pag-aaral. Sa Galatia chapter 6, sino bang sinasabi rito? Ito po ay individual, hindi iglesia ito. Pagbasa, bakit naging iglesia? Sa Galatia 16, kasama si Pablo. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo kanya. Kung ito iglesia, tayo kanya. Kasama ba si Pablo ron? Hindi naman si membro ng mga iglesia sa Galacia, ay sinusulatan niya. Siya nasa ibang lugar, nang ito'y sinulat niya. Pero bakit tayo kanya? Sapagkat si Pablo ay isang tao. Individual. So, kinakausap rin niya mga individual, hindi iglesia. Baka mati sinulat sa, meron po kasing ginawang rule ang mga ibang kapatid. Kung ito'y sinulat sa iglesia, walang bagay dyan para sa individual. Sino naggumawa ng batas na yun? Kumbaga, kung susulatan ko yung misis ko, lahat ba ng susulat ko patungkol sa misis ko? Hindi ko ba pwedeng banggitan yung kapatid ko o yung nanay ko? Sa sulat ko na yun? Sino nagsabi noon? Ginawa lang nila yung batas na yun. Doon po sa Galacia, halimbawa, sino ba nababautismuhan? Yung individual o yung iglesia? Sino yung tinutuli? Yung iglesia o yung individual? Binanggit lang sa aklat ng Galacia eh. Ito yung individual sa Galatia 16. Pag individual ang tumutulong, kung sino ang tutulungan mo, nasa sa iyo. Pera mo yun eh. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ito'y sa lahat, kahit sino gusto mong tulungan. Pero priority mo pa rin yung kapatid na nangangailangan. Ito mga individual, pwede nilang suportahan ng isang preacher. Alam nyo, nagkaroon ako ng written exchange sa isang kapatid. Sinabi ko yung Galatians 6:6 niya, meron pa silang aral na individual, pero pwedeng tumulong sa preacher. Yun yung sinasabi sa Galatians 6:6. Yung ba iglesia o tao? Basahin natin. Ang tinuturo ng salita, yung ba, ito individual, di ba? Ang tinuturo ng salita ay dapat magbahagi siya nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Ito individual. Tingnan po niyo sa English. Basahin natin sa English, ano po? Sa Galatians 6:6. Dito po sa New King James Version. Ito, maawang ating mabasa. Sabi nga po ng mga igsuon. Let him. Ano yun? Tao yun o iglesia? Marunong ba tayo magbasa? Let him. Halimbawa, yung kapatid ko, matigas ang ulo. Sabi ng nanay ko, let him. Pabayaan mo siya. Ano yun? Kaming pamilya na sila. Him is singular. So, tao yan. Yun ay individual na tao. Hindi iglesia. Let him, kanya. We taught the word, share in all good things with him who teaches. Sino yung him who teaches? Individual din yun. Kung yung him ay iglesia, so yung him din sa kabila, iglesia rin. Di ba? That's absurd. That's foolishness. Sabi niya, let him. So individual yun. We taught. Share in all good things
with him who teaches. So, pasama na yung pagtulong doon. Ngayon, yung widows and orphans, doon sa James 1:27, sino tutulong doon? Individual, sa pure and undefiled religion. Ano bang may relihiyon? Ang relihiyon po yung proseso na kung saan ginawa ng Diyos at ginagawa ng tao para maligtas ka. That's religion. Sabi rito, sa James, tingnan niyo sa verse 25. Sino tinutukoy dito? Individual ba o iglesia? But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Ano yun? Iglesia, individual. He does. Singular po yun eh. If anyone, ano yun? Church o individual? Pag sinabi mo church, hindi ka marunong magbasa. Hindi mo alam ang kahulugan ng anyone. Ito'y tao. Pwede mo sabihin, if a person among you, kamukha lang if anyone among you, thinks he is religious and does not bridle his tongue, sinong dila yan? Dila ba ng iglesia o dila ng tao? May dila ba ang iglesia? Bridle his tongue, but deceive his own heart. This one's religion is useless. So, nung pinag-uusapan, religion ng tao. Pure and undefiled religion is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself spotted from the world. Sino yung anyone? Oneself. Tao yan eh. So ito'y tumutukoy sa individual na pagtulong, hindi sa church. So yun po ang bahagi ng pagtulong ng isang individual sa sino man gusto niyang tulungan, pero ang priority pa rin ay mga Kristiyano. Pwede niyang tulungan yung mga ngaral. Dahil siya tinulungan ng mga ngaral. At pwede niyang tulungan ng sino mababayang balo at ulila. Individual na tinutukoy doon. So may pagkakaibang church benevolence sa individual benevolence. So, bilang pagtatapos, church benevolence is limited to needy saints. Individual benevolence depends on the decision or will of the individual helping or the judgment of the individual helping. Ang pagtulong ng individual, pakalamang iglesia. Hindi pwede sabihin ng iglesia, total, yung pera mo, pera ko rin yan, kanya. Huwag mo tulungan yung tao na yan. Hindi pwede yun. Tutulungan ng tao kung gusto niyang tulungan. Pera niya yun. Di ba sabi ni Pablo at Pedro, hindi ba kanya nung hindi pa naipagbili ay nasa iyong kapangyarihan? At nung naipagbili na, hindi ba sa iyo kanya? Sinabi ba ni Pedro, sa amin din yan, kanya? Sapagkat ang individual, isa rin na iglesia, sinabi ba ni Pedro yan? Kung magbabasa tayo ng Biblia, maliwanag na makikita natin. Church benevolence is limited to needy saints. Period. Ngayon, kung meron kayong masasabi doon, patunayan nyo. Natanda kami sumagot. Kasi pag-aaral ito eh. Sabi nga po, hindi kami nagyayabang, kundi sinasabi lang namin yung sinasabi ng Biblia. Sa 1 Peter chapter 3, lagi tayong handang sumagot sa bawat nagtatanong sa pag-asa na nasa atin, ganyan. Di ba? So, yun po ang ating pag-aaral. Tuloy po natin ito sapagkat mahalaga. Yung iba, gusto na magkaisa. O pwede magkaisa, that's good. Yun ang gusto natin. Pero we cannot compromise. Para wala lang tayong usap, pabayaan lang natin. Hindi pwede yun. Magkakaroon pa rin tayo ng suliranin. Dahil pagdating ng pagkakataon, na meron pumunta sa atin na hindi Kristiyano, magkakagulo tayo. Sasabihin ng iba, hindi pwedeng tulungan yan. Wala sa Biblia. Sabi ng isa, pwedeng tulungan niya. Kaya nga naghiwalay yung dalawa eh. Dahil hindi sila pwedeng magsama sa isang bubong. Pag dumating ang pagkakataon ng isang hindi Kristiyano, humingi ng tulong sa iglesia. Dalawa yung sasagot dyan. Sabi ng isa, hindi pwede, wala sa Biblia. Hindi, pwede kanya. Dahil individual siya ng iglesia ng individual. Hindi kayo pwede magsama. Or you compromise. Na yun ang karawagan. That's cowardice. Pag nag-compromise ka. Katulad ni Pontius Pilate. Who compromised. Kahit hindi naman dapat
ipatay ng ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Dakala salamat kaya kayong pamikaramdam. Thank you very much for listening. Okay. Tingnan na po natin kung ano yung mga tanong. May matanong po ba dito? Wala. Gillian Leo, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. John Aki, good evening po. Fabo Virma, watching from Baggao, Cagayan Valley. Fabo Virma, good evening po, brother. God bless po. God bless din. Roberto Marasigan, good evening po, brother Lodi. Watching from Canlubang, Laguna. Alam po yung Canlubang, akala ko bayan yan. Lately, nalaman ko, barangay lang pala ng Calamba. Kaya lang ito yung malaking barangay. Leonito Torreliza na imbang garabi, kada kay amin kakabsat. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Ganyan. Eleanor Ortiz, good evening mga kapatid. Kapit taga Kabanatuan. Agosto 12, good evening po, Brad. Salamat po sa Facebook Live. God is good all the time. Amen. Nida Villamin, maayong gabi, Brother Lodi, salungat sa lahat. Joseph Sonorio, good evening po, Iriga City, Charles of Christ. Mabuti pa, Brad, sulat mo yung address para kung may mga kapatid na mapunta sa Bicol, meron silang pwedeng puntahan para sumamba. Medic Panono, magandang gabi sa ating lahat. Si John Aki, nag-quote po siya ng Galatians 6:10. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the house of the faith. Pinapakita po dito na unang tinulungan ang kapwa-Kristiyano kaysa sa hindi-Kristiyano. So kung famine po o disaster, okay lang namang magbigay, pero hindi dapat sa church collection. Kundi sa personal na pera po, tama po ba? Yes, tama po yun. Rafael Ortiz, good evening, kanya. Church of Christ po yan, na liberal, na unang pinasukan po nila Lolo Pablo Aki, pero ibang-iba po yung aral nila, talagang doon, at buti po ay nakalis sila doon. Mabuti kang malis sila eh. Yung story sa akin, Brother Aki yan. Alam niyo si Brother Aki, taga Quirino yan, pero nagkaroon ng kagulo 1986, pumunta sila ng Mabalacat. Naging kanib sa Mabalacat City Church of Christ. At sila yung tumulong sa amin, nagturo sa amin sa music. Hindi na makakalimutan si Brother Aki, siya nagturo sa amin ng Do Re Mi. Ang sabi pa niya, dahil nahirapan kaming matuto, matanda na kami, tulungan kami. Sabi niya, mamamatay na tayo, hindi pa kayo matutungan niya. Pero nung December 23, 22, nung taon na siya namatay, pumunta kami sa bahay niya sa may Mawaki. At umawit kami. At siyempre, ginalingan namin. Ang sabi niya, tutong na rin ngayon kanya. Pwede na ako mamatay. Namatay nga siya, ilang araw pagkaraan po. No? O magpapasinahan po kami kay Brother Aquino po. Dave Valdez, ito po yung binibila namin ng ulam araw-araw. Magandang gabi po. John Aki, salamat po Brother Lodi, God bless, wala nga naman. At ang pinakauli po rito ay si Brother Rafael Ortiz. Yung ibang local church na wala pang church building, hindi ba narapat nating tulungan kung may tutulong individual o pwede rin kumuha ng yaman ng hindi pwede kumuha sa church ng ibang iglesia. Sapagkat ang church building ay hindi naman pangangailangan. Pwede naman tayong magrenta, pwede naman tayong magsamba sa bahay. Nagkakaroon lang tayo ng church building pag may pagkakataon yung local church na magpatayo. Individual, pwedeng tumulong ng pagpapatayo ng church building. Pero yung ibang churches mula sa church treasury, hindi sila pwedeng tumulong. Hindi benevolence po yun eh. Yun ay edification. So hindi pwedeng tumulong ibang iglesia. Rene Boy Daon Bugoy, Senior, nakita na po kami noon nung pumunta kami sa Mindanao. Tinatanong ko lang bakit Bugoy yung pilido niya. Kasi Bugoy sa Cebuano, ibang kahulugan eh.
Good evening, Brother Lordy, watching from Colon Sabac, Church of Christ, Colon Sabac, Matanao, Davao del Sur. Malayo po yun. Maraming salamat, dagang salamat, Brother Reneboy. Yun lang po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Hindi po tayo naghahanap ng gulo, hindi. Pag-aaral lang po. Gusto lang nating maging maliwanag kung ano talaga tinuturo ng banal na sulatan regarding church benevolence. At magkaisa tayo ayon sa sinasabi ng Biblia. Hindi sa pananaw ng o opinion lamang. Meron tayong black and white na ito tinuturo ng banal na sulatan. Next po, sasagutin po natin yung argument ng kabilang panig na ginagamit nila para sabihin nila, hindi pwede kanya, hindi limitado sa kapatid ang pagtulong ng iglesia. Kahit hindi kapatid, maaaring tulungan. Sasagutin po natin yun. Ito po yung kasaysayan nung umanta kami, sabi ni Brother John Aki. Iba po yung ngiti ni Lolo noon, lalo na po nung pag tinuturuan niya akong kumanta, kasi nabanggit niya po kayo nila, Brother Rick, na dati raw po, sintonado raw po yung iba. Pero masaya po siya nung dumalo ko yun sa amin. Salamat po ulit. Nung dinalaw talaga namin bago siya namatay. Kasi gusto namin, yun ang pagpapasalamat namin sa kanyang pagtsatsagang turuan kami. Dahil kung hindi, hanggang ngayon wala kaming alam sa music. Siya nagtsaga sa amin. Si Brother, matagal din po namin naksama si Brother Aki. Ilang dekada rin na sama-sama kami. Tuwing Miyerkules, tinuturuan kami sa church building ng Angeles noon. Sa larangan po ng music. Hindi po instrumental, yung pag-aawit lang. Dinala kami ng do-re-mi. Yung tenga ni Brother Aki, alam niya kung sintonado ka. Matindi siya sa tenga niya doon sa do-re-mi. So, naalala ko na ako'y natutuwa. Nung nagkasakit yung misis niya, yung lola ni Brother John, naka-hospital, pumunta siya sa church building, nagkatondong kami. At inawit namin yung Are You Willing? Umiyak din siya doon, yung pagkakataon na mabilis umiyak si Brother Aki. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon si Brother Aki at si Brother Rick, hindi na natin kasama. Kung sila yung nagkasama ngayon, ay siguradong umaawit sila doon sa Hades. Napakagandang lugar yun po na yung mga magkakapatid ay magkakasama at nagpupuri sa Diyos. So tayo po yung manalangin. Ang banal kayo po ay nagagalak sa ganitong pagkakataon na binibigay sa amin o Diyos. Kami na yung mga anak, hindi po kami perfecto mga tao, kami nagkakamali. Pero kami nagagalak sa inyong biyaya na ginagawa sa amin, ng iyong pagpapatawad sa aming mga pagkakamali. Yung pangkalahatang pagpapatawad, doon kami sumunod sa inyong ebanghelyo. Kami nagpapasalamat sa aming Panginoon na siya ay willing na iniwan ng kalulatian sa langit at nagpangbaba at nakitulad po sa aming mga tao. At naging masunod sa kamatayan sa krus para nang magkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat din po kami sa kapumbabaan ng Espiritu Santo na siya ay inutusan ng Panginoon na bumaba sa lupa at kanyang patnubay ng mga apostol at ipahayag ang buong katotohanan. Kaya kami na hindi dinatnan ng panahon ng Panginoon hanggang sa panahon na ito ay alam namin ang magandang balita ng kaligtasan. Nagpapasalamat po kami sa magandang halimbawa ng mga kapatid ng tapat na sila nagbibigay ng lakas ng loob po sa amin na patuloy sa aming paglilingkod sa inyo, Diyos, sa aming mga mangaral na nagtsatsaga na magturo ng katotohanan. Iwas po niyo kami sa mga kapatid na nagtuturo ng mali at sana'y magkaroon din po sila ng kapangbabaan at kalinawanan ng pag-iisip para makita nila ang katotohanan. Patubayan po niyo kami sa buong gabi na ito ng aming pagpapahinga at nabigyan pa niyo kami ng biyaya ng buhay sa araw ng bukas. At ang bagay po ito ay aming iningi at pinagpapasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Hindi po tayo siguro magkakaroon bukas, pero sa susunod na linggo, magkakaroon po tayo ng pag-aaral po sa paksang ito ng Church Benevolence. Maraming salamat, dagang salamat, damong salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.